March 18, 1995. Ang eksaktong petsa na ito ay ang araw na ginulat ni Michael Jordan ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang dalawang salita. I'm back. Ito ay pagkatapos niyang guguli ng isang taon sa paglalaro ng minor league baseball. Ang punto na iyon ay matatawag na isa sa kilalang pagbabalik sa kasaysayan ng sports world. May mga teorya noon kung bakit siya nag-retire sa basketball. Isa na rito ay maaaring na pressure siya ni David Stern na mag-resign dahil sa mga utang niya sa pagsusugal. O kaya naman maaaring namatay daw ang kanyang ama dahil sa labis niya ring pagsusugal. Pero ayon naman kay Michael Jordan ay gusto niyang subukan ang paglalaro ng baseball dahil gusto ng kanyang yumaong ama na balang araw ay siya ay maging isang baseball player. Ngunit noong 1995, siya ay nagpasyang tumigil sa paglalaro ng baseball at bumalik sa NBA. Yun nga lang ay hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan sa kanyang pagbabalik. Sa video na ito ay ating tatalakayin kung paano nagsimulang muli si Michael Jordan sa kanyang pagbabalik sa NBA at ano ang mga pangyayari na humantong sa pagkalaglag ng Chicago Bulls sa elimination round noong 1995 playoffs. Isang araw lang ang nagdaan matapos niyang i-anunsyo ang kanyang pagbabalik ay nagsuot agad ng jersey si Michael Jordan. March 19, 1995, ang laban ng Pacers at Bulls. Sa araw din na iyon ay biglang tumaas ang rating ng kanilang laro. Sa katunayan ay ito ang laban ng Pacers na may pinakamataas na rating mula pa noong 1975. Siyempre ano nga ba ang aasahan natin kung ang lahat ng mga tao ay nais na makita ang kanyang unang laro sa kanyang pagbabalik sa NBA. Si Michael Jordan ay nakapag-score ng 19 points sa 7 over 25 from the field. Ang napaka-interesante dito ay walang nag-aakala na babalik sa Michael Jordan sa paglalaro ng ganito kabilis. Dahil gaya ng nasabi ko kanina, siya ay nag-anunsyo ng kanyang pagbabalik sa NBA isang araw lang bago ang naturang laban kontra sa Pacers team. Sa totoo lang ay medyo may kalituhan na nangyari noon sa mga fans at sa mga media kung bakit siya bumalik sa NBA at kung napapanahon ba ang kanyang pagbabalik. Marami kasi ang nababahala dahil maaring sa panahon ng pagkawala niya sa NBA ay medyo mag-iba na ang galawan nito at di na gaya ng dati. Ang espekulasyon naman noon kaya siya bumalik sa NBA ay dahil sa strike. Ang 1994-1995 Major League Baseball strike ay nag-umpisa noong August 1994 at ito ay magtatagal hanggang April ng taong 1995. Ito ang pinakamahabang strike sa history ng Major League Baseball. Ayaw ni Michael Jordan na siya ay maging isang replacement player lalo na't siya ay nasa minor league. Ang mga agents nga noon ni Michael Jordan ay nagulat din sa desisyon niya at sinabi na hindi nila inaasahan ang mga pangyayari dahil nakikita naman nila na nag-e-enjoy siya sa bawat laro at maayos naman ang samahan ng kanilang team. Di man siya masyadong successful sa bawat laro pero alam nila na ginagawa niya ang lahat upang makuha niya ang level ng galawan niya noong nasa basketball court pa siya. Dagdag pa nga ng ahente ni Michael Jordan na isa sa mga kinailangang harapin niya mula sa pagbabalik niya sa NBA ay ang pagbabago ng mga nakasanayan niyang training routine. Kapansin-pansin kasi na mas lumaki at na-develop ang mga muscles niya sa kanyang upper body na hindi naman masyadong kailangan sa paglalaro niya ng basketball. Kumbaga sa kabuuan ay di talaga physical na handa si Michael Jordan sa kanyang pagbabalik upang sumabak agad sa paglalaro ng basketball. Mula sa buwan ng Marso hanggang sa pagtatapos ng 1994-1995 regular season, siya ay nakapaglaro ng 17 games at nag-average siyang 27 points per game. At ito na ang lowest field goal percentage sa kanyang career. Sa kabutihang palad ay nagawa pa rin naman ng Bulls na manalo sa kanilang mga laban, gamit ang kanyang number 45 sa jersey bilang temporary number dahil nag-retire na noon ang kanyang number 23. Ginawa ni Michael Jordan ang lahat para mabuhat ang kanyang team at ito ay nagbunga naman ng pagkahantong nilang makaabot sa playoffs. Ang pinakamahirap sa parte ni Michael Jordan sa kanyang pagbabalik ay nahirapan itong makibagay sa mga bago niyang teammates. Sa panahong wala si Michael Jordan sa Bulls ay nabago ang team players. Nawala si Horace Grant at Bill Cartwright. Pumalit naman dito ang mga bagong players kagaya nila Steve Kerr, Tony Kukoc, Ron Harper at Luke Longley. Ang mga players na ito ng Bulls ay ang naging pangunahing susi nila ng tagumpay sa sumunod na 3 taon. Kinailangan ni Michael Jordan na mag-adjust sa paglalaro kasama ang kanyang mga bagong teammates. Talaga namang na-miss ni Michael Jordan ang paglalaro ng basketball at nais niyang bumalik ang dati niyang pakiramdam kung gaano niya kamahal ang paglalaro nito. Ang kanyang mga teammates naman ay sa umpisa ay gulat pa rin at di makapaniwala na kasama nila si Michael Jordan sa team. Ayon nga kay Luke Longley, ay natagalan siya bago hindi ituring si Michael Jordan bilang isang teammate. Ito ay kanyang idolo dati pa at may picture pa siya nito sa kanyang dingding sa kanyang kwarto. Pero sa ngayon ay kasama niya na ito sa team at tiwala siya na magiging maayos ang kanilang samahan. Mula dito ay muli na namang naging sikat ang Chicago Bulls team. Ang kanilang mga ticket sa bawat laro ay mabilis na nauubos at tumaas din ang kanilang ratings. Sa tuwing nakaka-score si Michael Jordan ay naghihiyawan ang mga tao sa pag-cheer sa kanya. Naanimoy nakakapag-shoot siya ng isang game-winning shot. Ang excitement ng mga fans sa pagbabalik ng Michael Jordan ay talaga namang walang kapantay. Sa pagsisimula ng 1995 playoffs, si Michael Jordan at ang Chicago Bulls team ay may konting pag-aalinlangan. Batid kasi nila na si Michael Jordan ay di naglalaro ng kagaya sa dati nitong galawan.
Sa conference na iyon ay nakapasok sila sa playoffs sa pang-5 pwesto sa conference. Gayunpaman sa unang match nila laban sa Hornets ay ginawa ni Michael Jordan ang lahat sa abot ng kanyang makakaya upang ipakita na ang kanyang husay ay kagaya pa rin ng dati. Siya ay nakapagtala ng 48 points performance sa kanyang unang laro sa playoffs. Sa series na iyon, siya ay nag-average ng 32 points a game, 50 from the field at 47 from 3 at 2 steals. Ngunit paghantong nila ng second round ay nakalaban ng Chicago Bulls, ang first seed sa conference na Orlando Magic. Dito ay kasama nila ang energetic players na si Shaquille O'Neal at Penny Hardaway. Sa totoo lang, sila ang fans' favorite noon na makapasok sa NBA Finals at hindi ang Chicago Bulls. Pero ang interesanteng parte dito ay di nakatuon kay Shaquille O'Neal at Penny Hardaway, kundi sa mga dating kasamahan ni Michael Jordan na kanyang makakaharap. Si Horace Grant ay dating Bulls at isang 1994 All-Star player. Ngunit siya at ang kanyang organization ay nagkaroon ng di pagkakaunawan sa kanyang sahod na siyang nag-udyok sa kanya na umalis sa team noon at mailista sa free agency hanggang sa umanib ito sa koponan ng Orlando Magic. Isa na ring rason dito ang ibang trato sa kanya ng Bulls management at di nila masyadong pagkakasundo ni Michael Jordan noong nasa Bulls pa ito. Sa series na ito ay tila nakapaghiganti nga si Grant sa Chicago Bulls team. Siya ay nag-average ng 18 points, 11 rebound at 65% from the field. Sa tulong ni O'Neal at Penny ay nagpamala sila ng magandang performance kontra sa Bulls team. Ginawa din naman ni Michael Jordan ang lahat, ngunit di may kakaila na sa laban nila ay si Grant ang talagang naging game changer at nagdala sa kanila upang manalo sa Chicago Bulls. Sa pagkapanalo ng Orlando Magic sa series na 4-2 ay nasabi ni Grant kung gaano kasaya ang kanyang pakiramdam na matalo nila ang Chicago Bulls team. Bago ang kanilang laban sa Game 5 ay naiulat na nakipagkamay at nakipagyakapan pa si Grant sa kanyang mga kasamahan dati sa Chicago Bulls maliban lang kay Michael Jordan. Nasabi din noon ni Nick Anderson, ang player na nagminti sa 4 na free throws sa NBA Finals, na number 45 is not number 23. Ito ay tungkol kay Michael Jordan na iba ang galawan nito sa dating Jordan, na parang pinatunayan niya naman dahil sa punto na may chance sa pasana ang Chicago Bulls na manalo sa laban, kaso nagawang maagaw ni Anderson ang bola kay Michael Jordan. Pagkatapos naman manalo ng Orlando Magic kontra sa Bulls, ay natalo naman sila sa NBA Finals ng Houston Rockets team. Ang pagkatalo ng Chicago Bulls sa second round ay nagbigay dagok sa moral ni Michael Jordan, lalo na sa mga naging komento ni Grant at Anderson na pinagmulan ng katanungan sa media noon kung kaya pa bang maglaro ni Michael Jordan kagaya ng dati. At magagawa pa kaya ng Chicago Bulls na manalo muli ng championship title, lalo na't may usapin din noon na nagalit si Scottie Pippen sa management ng Chicago Bulls dahil sinubukan siyang i-trade kay CN Kemp sa off-season kasunod noon ng pagkatalo nila sa Orlando Magic. Sa kabila ng mga pangyayaring ito ay magkakasama pa rin naman ang Chicago Bulls sa bandang huli. Ginugol ni Michael Jordan ang buong off-season upang mag-training ng husto at may balik ang kanyang katawan sa dati niyang kondisyon dahil labis ang kanyang pagnanais na mabawi ang kanyang trono. At pagkatapos makuha ng Bulls team si Dennis Rodman ay nag-umpisa na naman silang gulatin ang buong mundo na talaga namang nagawa nila sa pagkapanalo nila ng NBA Finals. Sa buong taon ay maraming fans ng NBA ang nag-uusap-usap tungkol sa pagbalik ng Michael Jordan at kung paano sila nanalo ng 3 championship. Ngunit hindi alam ng marami kung ano ang mga pinagdaanan niya mula ng 1994 hanggang 1995. Mula sa mga intriga ng media, mga pambabatikos ng mga tao dahil sa kanyang pangangatawan at muntik ng pag-alis ng ilang niyang mga teammates. Pero sa kabila nito ay agad namang nakabawi si Michael Jordan at ang Chicago Bulls hanggang sa manalo sila ng ilang ulit sa finals. At yan ang mga pinagdaanan at ang nangyari kay Michael Jordan sa unang taon ng kanyang pagbabalik sa NBA. Maraming salamat sa panonood.